Wala na ibang makakasagot nito eh. Diba? Wala na. No one else can answer this except Congressman Saldico. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Magandang araw mga kababayan. Kinonfirm po ni Representative Toby Chanco na walang small committee report. Nako po mga kababayan natin. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito mga kababayan po natin. Kahapon nagkaroon po ng matinding debate at tiningan po na Representative Toby Chanco itong si Representative Swansing ng Small Committee Report kung saan siya po ay miyembro ng Small Committee Report dahil sa mga insertion na mga maanomalya, may kababalaghan na hindi po nakikita ng taong bayan at walang transparency. Ngunit ang matindi dito, wala pong naibigay na Small Committee Report itong miyembro ng Committee on Appropriation kung saan ngayon ang panibagong chairman ay si Representative Swansing. Samantala, itong si Saldico daw ang makakasagot nito sapagkat siya po yung chairman nung panahon na nagkaroon ng mga matitinding insertion. Tandaan niyo po mga kababayan natin, ito rin ang patungkol sa maanumalyang budget ng 2025 ang kinwestiyon ni Atty. Vic Rodriguez, ang kinwestiyon ni Congressman Ongab at ngayon ay nasa kamay na ng Supreme Court. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang aksyon ng Supreme Court kung ano po yung mangyayari, ano po yung kanilang desisyon. Ito ba ay constitutional o unconstitutional? Yan pa rin ang inaabangan natin hanggang ngayon. Kaya makakasagot nito, ayon kay Toby Chanco, ay si Saldico lang. At ngayon, lalong-lalo na po dito sa involvement ng mga kongresista dito sa mga maanumalyang flood control. Ako po mga kababayan po natin, isang kontraktor, ang muntik na talagang mai-contempt ni Senator Marcolita. May hawak pa naman siya ng martilyo, no? Mga kababayan natin. Anyway, yan po yung ating dalawang topic na pag-uusapan. So pagsabayin na lang natin ito dahil itong mga insertion sa mga proyekto, no, per district na napansin nga po ni Toby Chanco is may connection din dito sa mga proyektong pang flood control. And gusto ko lang po ipakita sa inyo mga kababayan po natin. Ito po pala, no, dito po sa lalawigan ng Bulacan ang may pinakamaraming ghost project ng flood control. So start from 2022 to 2025 mula nung umupo si Marcos Jr. Ito po yung mga nakulimbat na mga kongresista per district. So District 1, District 5, ang naunguna is District 1, District 5, 6th District, 4th District. Of course, no, ano pa yung iba dyan? So ayan, nakikita nyo naman, no? Pero yung 1st District ang pinakamalaki na may 9 billion po na budget, mga kababayan po natin. 9 billion ang kabuuang budget. Ang daming numbers. Diyos ko, paldo-paldo sila mga kababayan po natin. O sige lang. Unahin natin muna ito si Toby Chanco, mga kababayan natin. How I did, no? I think now it's clear that it seems, no? Kasi wala naman pinadala yung COMSEC na report. So it would seem na talagang ang makakasagot na lang ng mga questions tungkol sa 2025 is only one person. And that is Congressman Saldico. So until now, you haven't gotten the small committee report? No. So talaga naman, totoo naman, si Chairperson Swansing was not the chairperson during that time. So talaga ang makakasagot na lang ng questions tungkol doon sa 2025 budget is Congressman Saldico. Wala nang ibang... Grabe, no? So malinaw lang mga kababayan natin na talagang may tinatago po sila dito. Bakit hindi nila maibigay itong small committee report na hinihingi po ni Toby Chanco para sana maisa publiko? Kaya alam nyo, no, sumasaludo po tayo dito kay Toby Chanco dahil hindi siya pumayag na magkaroon ng parang internal discussion lang, no, na pag-uusapan ng po nila yung patungkol po dito sa report ng small committee. Kumbaga gusto kasi ni Swansing is off the record kasi nakita naman natin po siya nagkautal-utal. Nandun pa yung katabi niya, yung syunga-syunga din na si Sandro Marcos, no? Parang tumatay yung backup niya, wala namang masasabi. Yung mga yan, mga miyembro yan sila ng Committee on Appropriation. Yung huling humawak ng Committee on Appropriation
ay itong si Kimbo. So ito yung may mga hawak talaga ng pera ng ating gobyerno at sila po yung gumagawa ng small committee report. Wala pa pong minutes of meeting kasi siyempre pag may minutes of meeting, kung ano yung kanilang mapag-usapan, pag makuha yung minutes of meeting, malalaman kung ano yung mga insertion nila, kung sino yung nag-insert. So talagang sinadya nila na walang minutes of meeting. So talagang may tinatago po sila, mga kababayan po natin. So kawawa po tayo mga ordinaryong Pilipino na patuloy po na ginagago talaga. Lalong-lalo na po itong mga nasa Kongreso, mga kababayan. Oo. Pero but you're not even sure may report, di ba? We don't, you're not even sure may report. You haven't verified the existence of a report or minutes of a meeting. Parang wala, Yeah, di ba? pero kung walang report, walang Nako po, walang report. minutes of the meeting, hindi naman pwedeng walang notes si Congressman Saldico, no? Kaya siya na talaga ang dapat managot. Wala na ibang makakasagot nito eh. Diba? Wala na. No one else can answer this except Congressman Saldico. And what do you think will happen? A lot of people, and Congressman Ridon is calling for the TRICOM to look into things that happen nga. Pero kumpiyansa ba kayo, Congressman Toby, na may mangyayari dito, no? Since the House is going to investigate itself, do you think it will be an actual, legit investigation or more of a cover-up? Actually, yung kay Congressman Ridon, I just reminded them na it seems, based on our rules, na wala sa jurisdiction ng public accounts yun. Okay? Because yung public accounts, I just have to put up our rules. Ang public accounts namin is dapat may audit report na bago tumawag ng meeting yung public accounts. Kasi that's what differentiates it from the Committee on Good Government and Public Accountability, no? So yung sa public accounts, hanapin ko lang dito, dun sa rules namin, to me, it is clear na dapat may committee report muna, no? Bago. So wala talagang committee report, mga kababayan po natin, no? At yung pinag-uusapan niya nga dito is patungkol naman sa flood control na parang lumalabas na hindi po otorisado itong si Congressman Ridon na magsagawa ng isang investigation sa anomalya ng flood control. So dyan pa lang parang ang pagbuo nila ng TRICOM o Tri-Committee para imbestigahan itong flood control is parang isang pagtatakibutas at paglilinis ng kanilang kapalpakan. Muli, ipapalas ko po sa screen. Wow, grabe ang lalaki pera, mga kababayan po natin, no? Sobrang laki. Billion po ang nahawakan ng mga kongresista dito po sa Bulacan. Grabe. Pinakamalaki, First District. Wow. Pero nagmamalinis po dito si Gov. Daniel Fernando. Sinasabing wala siyang alam dito, mga kababayan. Laki, no? Laki ng pera talaga nila, yaman talaga nila, no? Okay, tuloy natin. Magkaroon ng briefing doon sa public accounts. Ang sinasabi naman nila, since it's a briefing only, hindi naman daw dapat strictly sundin yung rules or something to that effect, no? Pero ang punto ko, kung flood control ang briefing, what will stop other committees like sports and youth to ask for a briefing doon sa flood control, di ba? So, tingin ko wala talaga sa jurisdiction. Ngayon, kung yung good government and public accountability and public works, nasa jurisdiction nila yon. Kaya lang, ang problema is paano maniniwala yung tao na talagang legitimate yung proceeding? I think the only way na maniwala yung tao na legitimate yung proceeding is si Congressman Saldico muna ang una magpapaliwanag kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations at the time at siya po ang nag-lead doon sa small committee. So, di ba? Okay, so dalawa po yung tinalakay po ni ni Toby Chanco diyan, mga kababayan po natin. Una, yung small committee kung saan ay hindi po nagbigay ng report sa kanya ng small committee. Pangalawa, no, ang gusto niya nga magpaliwanag dito at sasagot dito sa small committee, lalo na po yung mga insertion, ay walang iba kundi si Saldico. Pero ngayon, mga kababayan po natin, mukhang hindi na po mahagilap si Saldico, no? At mukhang tahimik na ngayon si Saldico, parang hindi na nagpapakita at hindi na sumasagot sa mga media. So, mukhang pinatahimik na itong Saldico. O baka totoo, yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na si Saldico, yung gagawin nilang parang panangga dito, mga kababayan po natin. At gagawin nilang collateral damage itong si Saldico. Anyway, punta tayo dito sa kabilang issue, mga kababayan po natin.
Kasi ang pangalawang issue na tinalakay po dito ni Congressman Toby Chanco ay itong investigation nga sa komite ni Redon na sinasabi na mukhang walang jurisdiction po itong si Redon na mag-imbestiga dito po sa anomalya ng mga flood control. And alam nyo sa Senado, o inamin na nga mismo ng taga-DPWH, no, na may mga ghost project talaga, ghost flood control project. So, ibig sabihin, pinunduhan, no, nakuha yung pera, pero wala talagang pinagawang project. So, yan ang matindi. At dito po yan sa Bulacan, no? Ibang ko kung kaninong distrito. Ito yung Kalumpit, Malolos at San Miguel na binanggit po nitong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan natin. At ang isang kontraktor, parang siya yung nasampulan, no? Siya yung nasampulan ni Senator Marcolita nung tinanong po kung patungkol po sa kanyang company. So, ito, puntahan natin Senator Marcolita. Matindi rin ito, no? Mukhang ginulat ni Senator Marcolita o parang pinakita ng Senator Marcolita kung ano po yung magiging mangyari, no? Sa pangalawang pagdinig pag ang makaharap niya na ay mga kontratista. So, of course, kongresista, parang malabo. So, kontratista malamang yung makakausap niya dyan, no? Kontratista from Cebu. Ito daw po ay QM Dumanhog from Cebu. Sige, play natin to. Ano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? Sole wala- proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging AAA tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. To make it short, pinakita, do you... Ang 40 billion po is yung kontrata na pwede niya makuha. Pero yung kanyang asset ay nasa 2 billion lang. Kasi times ano pala yan? Times 2 daw or times 3. Yan pala yun. So, hindi talaga yung pera niya. So, kundi yung kakayanan niya lang na pwede. Kasi tinatimes kung ano po yung parang nakadeposit na pera mo. Totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry to make it short, yung QMBLS quadruple A tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. sa Kasi GIS nyo ito eh. Mr. Chair, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Chair, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply. At yung isa, QM Builders construction talaga. I-submit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya, gano'n ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos noong 2010, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders Construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Kaya nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya yung kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin kuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That's why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon ng mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yung pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent ngayon, next hearing. Di ba? Po kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko,
Wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag... Pasensya, may check kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo mali ang Pangulo with Yes, respect to your yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Ayan, dito po mga kababayan po natin, mukhang nahalata po itong si Sir, no? Itong QM Builders, no? Na talagang may tinatago ito at mukhang kinakabahan. Hindi kinakabahan dahil first time niya siguro makapunta sa Senado o makaharap si Senator Marcolita dahil alam mo yung mga taong ito, big time contractor ito eh. At malay natin, no? Baka ito po yung dahilan kung bakit ang probinsya ng Cebu no, ay lubog sa tubig no, tuwing malakas ang ulan. At kasama po yan sa paimbestigahan nga ni Gov. Pambari 4. At sinasabi no, na itong si QM Builder na ito, malakas daw ito sa dating gobernador. Ulitin natin malakas daw ito sa dating gobernador ng Cebu. Itong QM na ito, malakas din daw ito sa lahat ng mga kongresista dyan sa Cebu, mga kababayan natin. So, baka ito nga yung dahilan. Baka lang. Hindi naman natin siya inuhusgahan. Baka lang siya ang dahilan sa paglubog ng Cebu. Dahil sa Cebu, napakarami po yung mga proyekto na parang, tinipid din. Ganon din yung style. Parang nasa Oriental Mindoro. At I think, yung pinakita ni Senator Marcolita na warak-warak is parang Cebu yun, no? I'm not sure lang. At halata po itong masyado si Sir. And I think, magigisa ito ulit, no? O mapipiga ito ulit sa susunod na pagdinig. Mga kababayan natin, medyo napipiko na si Senator Marcolita Dahil, alam nyo, Senator Marcolita, magaling ito magbasa ng mga nagsisinungaling. Kaya, hindi siya makakalusot dito. Buti na lang to direscue si Bato and si Bam, no, para magpaliwanag. Pero anyway, at least nakita na natin, no. At sana wag siya magsinungaling kasi talagang mapupukpok siya ng martilyo ni Marcolita. Okay, yan na po yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Thank you and God bless.